Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Bago tayo magpatuloy, shout out po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2271. Lumingon si Jack at hindi sumagot. Kahit ano pa ang sabihin ng lalaking nakamaskara, umakto pa rin siyang parang walang narinig. Hindi mahalaga kung gaano karami ang sinabi nito. Bukod pa riyan, inaabangan ni Jack ang huling hamon. Kung ito ay bago pa man ang pagsipsip ng scattered soul crystal na iyon sa mundo ng dugo, maaaring hindi siya ang makakalaban ng lalaking nakamaskara. Gayunpaman, iba ang kasalukuyang sitwasyon. Dahil sa scattered soul crystal, nakabuo si Jack ng 20 soul sword. Kasama ang 15 soul sword na nabuo niya noon, mayroon siyang kabuoang 35 soul sword na nagpaga ng loob niya mula sa pananakot. Ang markang napagtagumpayan niya sa pagsira sa void ay noong nagawa niyang bumuo ng 50 soul sword. Kamakailan lamang, 15 soul sword na lang ang kailangan niya para sa kanyang layuning 50 soul sword. Kapag nagawa niyang bumuo ng 50 soul sword, wala nang sino man sa innate level ang magiging kalaban niya. Tutal, ang pagsira sa void ay kahit papaano ay nasa ultimate god level, at wala nang sino man sa innate level, maliban kay Jack, ang maaaring magsanay ng martial skills ng ultimate god level. Ito ang pinakamalaking bentahe ni Jack. 5 tao ang nakapasa sa hamon. Muling nagsalita ang matandang boses at agad na pinatahimik ang mga taong abala pa rin sa mga daldalan at chismis. Ang mga nagtagumpay ay patuloy na aakyat sa Divine Void Slope. Sa pagkakataong ito, papayagan kayong umakyat ng 180 metro at makarating bago ang ika-6 na Divine Void Warrior. Tumingin ang lahat sa 5 humahamon nang matapos ang anunsyo. Sa sandaling ito, halos nakabawi na sina Graham at ang iba pa. Hindi nagaksaya ng oras ang 5 sa kanila at agad na umakyat. Sa 180 katao na naroon, 5 lamang sa kanila ang kwalipikado sa sandaling ito. Tumingin ang lahat sa huling 5 na patuloy sa kanilang pag-akyat habang ang lungkot, inggit, at selos ay dumaan sa kanilang mga mata. Hindi napigilan ni Reeve na maghinagpis, napakalupit talaga nito. Akala ko makakaharap ko ang ika-8 Divine Void Warrior kahit anong mangyari, pero hindi ko inakalang mabibigo akong talunin ang ika-3 mandirigma. Hindi pa napagtanto ni Reeve ang ganitong pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga talento at ng iba. Nasa huling yugto na sila ng innate level, ngunit napakalaki ng pagkakaiba. Naiisip pa niya kung paano siya mapapatay ng pinakamatandang disipulo ng Corpse Pavilion sa isang atake lang. Hindi lang si Reeve ang nakaramdam nito dahil marami rin sa mga naroon ang nakaramdam ng ganito. Masama ang pakiramdam nila, ngunit wala silang magagawa. Kalmadong naglakad si Jack habang umaakyat patungo sa 180 metrong taas, sunod-sunod na hakbang. Isang napakatangkad na Divine Void Warrior ang nakatayo roon, walang pakialam na nakatitig sa kanya na para bang si Jack ang pinakamaliit na langgam sa mundo. Pakiramdam niya ay mawawala siya sa isang kumpas lang ng kamay ng mandirigma. Nakakapangilabot ang matitigan ng ganoon, pero nasasanay na rin si Jack. Ang Divine Void Slope ay natatakpan pa rin ng manipis na ambon, at walang sino man ang nakakakita ng malinaw kung ano ang bumubuo sa slope. Silang 5 ay nakalagay sa 5 magkakaibang posisyon at may distansya sa isa't isa. Bukod kay Jack, nagtitinginan sila. Sa wakas, nakarating sila sa 180 metrong posisyon pagkalipas ng 15 minuto. Ang mga lumingon upang tumingin sa likod mula sa posisyong ito ay sa wakas ay naramdaman na nakita nila ang lahat sa isang sulyap. Ang mga kapatid na natanggal sa clan ay tumangala sa kanila na parang maliliit na daga. Habang pinapagana ang mekanismo, naririnig ang mga tunog ng mga pihitan, nagsimulang gumalaw ang Divine Void Warrior. Hawak pa rin ng mandirigma ang kanyang sandata, ngunit itinaas niya ang kanyang binti at handang tumabi, na ikanalitaw ng 5. Tutal, ang Divine Void Warriors na kanilang nakaharap noon ay hindi magsisimulang umatake hanggat hindi sila handa. Hindi mapigilan ng 5 sa kanila ang maglakad paatras ng ilang hakbang. Hindi pinansin ng Divine Void Warriors ang 5 tao at sabay-sabay na lumipat sa kaliwa upang lumayo sa kanilang mga dating posisyon. Habang iniisip nilang 5 kung ano ang gustong gawin ng mga mandirigma, nakakita sila ng isang pulang. Kumislap ang liwanag sa kanila sa sumunod na segundo. Isa pang Divine Void Warrior ang lumitaw sa posisyong nilayuan ng unang Divine Void Warrior. Kabanata 2272. Hindi lamang isang Divine Void Warrior ang lumitaw sa harap nila, kundi ang parehong Divine Void Warrior ay lumitaw sa kanilang kaliwa matapos ang parehong pulang ilaw na dumaan sa kanila. Nako! 3 Divine Void Warrior! Anong nangyayari?
Bago pa man magsalita ang lima sa kanila, ang mga nakatayo sa ilalim ng Dallas Disc ay nagsimula ng mabaliw. Totoo nga, lalong humirap ang mga hamon, at ngayong sabay-sabay na lumitaw ang tatlong Divine Void Warriors, dapat ba silang lumaban ng mag-isa sa tatlong mandirigma? Habang nagsisimula silang makaramdam ng pagkabalisa, muling lumitaw ang matandang boses sa tabi ng kanilang mga tainga. Bawat isa sa inyo ay lalaban sa tatlong Divine Void Warriors, lahat ay bahagyang mas malakas kaysa sa mga mandirigmang natalo ninyo noong ikalawang hamon. Gayunpaman, ang mga mandirigmang ito ay gumagamit din ng parehong martial skill, ang Grim Soul Swordsmanship. Ang pagkatalo sa lahat ng tatlong Divine Void Warriors ay katumbas ng pagpasa sa ika-6, ika-7, at ika-8 hamon. Nang matapos ang anunsyo, muling nagsimulang magdaldala ng mga taong nakatayo sa paanan ng Dallas Disc. 50% sa kanila ang nabigong maisakatuparan ang ikatlong hamon, habang 79% sa kanila ang nabigong makapasa sa ikatlong hamon. Gayunpaman, karamihan sa mga nakatayo sa paanan ng Dallas Disc ay nakaranas ng pangalawang hamon, at ang nagbabantang takot sa pangalawang hamon ay nanag sa kanilang mga puso. Marami sa kanila ang natalo sa ikalawang hamon, at wala sa kanila ang makaisip na ang kanilang ika-6 na hamon ay 4 na beses na mas mahirap kaysa sa pangalawang hamon. 4 na beses na hindi tumpak ang kahirapan, gayunpaman, dahil ang mga Divine Void Warriors na nakatayo sa harap nila ay mas malakas kaysa sa mga nakaharap nila sa pangalawang hamon. Higit sa lahat, kinailangan nilang talunin ang tatlo ng sabay-sabay. Bukod pa riyan, ang martial skill na ginamit nila ay ang Grim Soul Swordsmanship. Nang sila ay aatakihin, sila ay mahahati sa dalawa, at kung hindi nila matalo ang pangalawa pagkatapos nilang matalo ang una, sasamsuman ng mga mandirigma ang natitirang lakas na naiwan ng unang mandirigma. Ang pangalawang mandirigma ay muling magkakaroon ng lakas, at ang lakas nito ay dedouble sa isang iglap. Nangangahulugan ito na kapag nagsimula na silang lumaban, bawat isa sa kanila ay kailangang humawak ng 6 na Divine Void Warriors, lahat ay makapangyarihang nilalang din. Paano nila matatalo ang mga mandirigma? Tanong ni Reeve, habang nakanganga ng husto. Napangiti rin si Nelson ng mapait at umiling. Kahit na malampasan ko ang ikatlong hamon ng sapilitin, siguradong mabibigo ako sa hamong ito. Napakahirap nito. Buong pusong sinabi ito ni Nelson. Bagamat madali siyang nanalo sa ikalawang hamon, limitado lang ang bilang ng mga kalaban na kakaharapin niya. Wala siyang kasiguraduhan na mananalo kung hilingin sa kanya na harapin ang 6 na mandirigma ng sabay-sabay. Hindi napigilan ng mga taong nakatayo sa paanan ng Dallas Disc ang magbulungan. Gusto ba nilang hayaan silang manalo sa hamon? Pakiramdam ko ang kahirapang dulot ng Divine Void Slope na ito ay para maipit tayo rito nang sa gayon ay walang manalo sa hamon. Tama. Kahit na ang laban na ito ay kumakatawan sa ika-6, ika-7, at ika-8 hamon, mayroon pa ring ika-9 na hamon na naghihintay sa kanila. Iniisip ko kung gaano kahirap ang ika-9 na hamon, kung paano pa kahirap ang mga nakaraang hamon. Natatakot akong isipin man lang ang ika-9 na hamon, sa palagay ko ay halos imposibleng matapos ito. Ang mga taong nakatayo sa ibaba ay napakaingay habang ang 5 nakatayo sa Dallas Disc ay tahimik. Pagkaraan ng ilang sandali, si Benjamin ang unang nagsalita. Medyo mahirap ito. Senior Brother Graham, ikaw ba ay, may kumpiyansa ka ba? Sumulyap si Graham kay Benjamin. Silang dalawa ay mga piling disipulo na direktang sinanay ng Thousand Lives Pavilion. Sila ay mas malakas at mas may talento kaysa sa karaniwang mga disipulo, at naiintindihan din nila ng husto ang lakas ng isa't isa. Medyo hindi sigurado si Benjamin habang hinaharap niya ang hamon na downable ang kahirapan. Gayunpaman, naramdaman niyang dapat ay kaya ni Graham na malampasan ang hamon. Bumantong hininga si Graham at sinabing, "Huwag kang pumasok sa laban na iniisip na matatalo ka, hihina nito ang iyong momentum. Hindi ka mananalo sa ganyang ugali." Tumanggaw si Benjamin at nanatiling tahimik. Sumulyap ang lalaking nakamaskara kay Lennon, ang nakababatang kapatid na nakatayo sa tabi niya, nang walang imak. Bahagyang kinakabahan si Lennon, ngunit naiintindihan niya ng mabuti ang ugali ng kanyang nakatatandang kapatid. Mas gugustuhin pa niyang mamatay sa harap ng lalaking nakamaskara. Nakamasid at hindi kumukurap ang lalaking nakamaskara. "Mukhang kaya mong manatiling kalmado kahit anong mangyari," sabi ng lalaking nakamaskara habang lumingon kay Jack. Hindi mapigilan ni Jack ang pag-ikot ng kanyang mga mata. Palagi siyang sinusubukang guluhin ng lalaking ito kahit nasaan pa siya. Tila tuwang-tuwa siya tuwing may problema si Jack. Kabanata 2273. Pwede ba tumigil ka na sa pagsasalita? Reklamo ni Jack. Kahit ano paman, ang kanilang relasyon ay lalong nagiging mainit, at walang magandang mangyayari kahit na magsalita siya ng maayos.
Ito ang dahilan kung bakit nagpasya si Jack na huwag hayaang masanay ang lalaking ito sa paggawa nito. Dumilim ang mukha ng lalaking nakamaskara nang magsalita si Jack laban sa kanya. Sa sobrang galit niya ay halos mabulunan siya. Loko, maghintay ka lang at tingnan mo. Huwag mong isipin na ligtas ka dahil lang wala akong magagawa sa iyo ngayon. Tumawa ng mahina si Jack at walang pakialam na sumagot, kung gayon, hihintayin ko ang anumang gawin mo. Sana lang ay hindi ka magmakaawa sa akin na patawarin kita nang umiiyak kapag umabot tayo sa puntong iyon. Galit na galit ang lalaking nakamaskara kaya nang inag ang mga kamay niya nang marinig ito. Gulat na tumingin si Graham at ang iba pa kay Jack kahit siya ay hindi nang ahas na kausapin ang lalaking nakamaskara nang may ganoong saloobin. Tutal, may ilang mga bagay na kailangan niyang gawin upang mapanatili ang kanilang mababaw na relasyon. Hindi ba natatakot si Jack na susubukan ng lalaking nakamaskara ang lahat ng kanyang makakaya upang patayin siya pagkatapos niyang magsalita ng ganoon katiyak? Lalong naging mausisa si Graham nang makita niya kung gaano kalmado si Jack, ngunit hindi na nagpatuloy ang pagtatalo. Whoosh! Narinig nilang lima ang tunog ng matatalas na kutsilyong binubunot, at sabay-sabay silang lumingon kung saan nanggaling ang tunog. Sabay-sabay na naglabas ng matingkad na pulang liwanag ang 5 Divine Void Warriors na nakatayo sa harap nila, na parang araw. Sabay-sabay na binunot ng 3 Divine Void Warriors na nakatayo sa harap ng bawat isa ang kani-kanilang mga sandata. Isa pa rin itong espada na 3 metro ang haba, ngunit sa pagkakataong ito, ang espada ay hindi natatakpan ng lilang liwanag. Sa halip, ang espada ay napapalibutan ng isang patong ng matinding pulang kulay, at tila nasusunog ang araw. Paparating na, tumangala si Nelson at hininaan ang kanyang boses habang nagsasalita. Ang mga taong nakatayo sa paanan ng Dalesdes ay nagsimulang kabahan. Ito ay magiging isang napakatinding labanan, at wala silang ideya kung mayroon sa kanila ang makakalampas sa hamon. Siguradong papasa si Senior Brother Graham sa hamon. Bulalas ng isa sa mga disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Ayaw magpatalo ng mga disipulo ng Corpse Pavilion at nagsimulang sumigaw na mananalo ang kanilang panganay na nakatatandang kapatid nang makita nilang nagsusumikap ang mga disipulo ng Thousand Lives Pavilion. Sumigaw pa nga sila na mananalo rin si Senior Brother Lennon. Maririnig ang mga hiyawan ng mga tao mula sa ilalim ng Dalesdes, at niyanig nito ang lupa. Gayunpaman, hindi nito naapektuhan ang mentalidad ng 5 taong nakatayo sa Dalesdes. Pinigilan ni Jack ang lahat ng kanyang iniisip habang nakatitig sa 3 Divine Void Warrior sa harap niya. Gumalaw ang mandirigmang nasa gitna, at iniwas niya ang pulang kutsilyo sa kanyang mga kamay, sumugod na parang bola ng kanyan. Sumunod ang 2 pang Divine Void Warrior sa unang mandirigma habang sumusugod sila para atakihin si Jack. Ganito rin ang nangyari sa kanilang 5, at nakita ng mga nakatayo sa paanan ng Dalesdes ang lahat ng nangyari. Huminga ng malalim ang karamihan habang nangyayari ang mga bagay ayon sa kanilang inaakala. Sumugod ang 3 mandirigma ng medyo nakapalibot kaya't hindi na nagkaroon ng pagkakataon ng 5 na maiwasan ang pag-atake. Kumunat ang noo ni Jack at patuloy na nagsagawa ng mga selyo gamit ang kanyang mga kamay. Nabuo ang mga kulay abong itim na selyo sa kanyang mga palad, at sa isang kisap mata, lumitaw ang lahat ng 35 Soul Sword sa kanyang mga palad. Ang 35 Soul Sword ay naglabas ng enerhiya na parang ambon. Sa sandaling ito, ang mga Divine Void Warriors na sumusugod papalapit sa kanya ay natabunan ng pulang ilaw sa ere. Sa sumunod na segundo, ang 3 mandirigma ay naghiwalay sa 6 na mandirigma. 6 na magkaparehong Divine Void Warriors ang nakahawak sa iisang pulang espada habang tinutukan nila ang gitna ng ulo ni Jack. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2274. Pinagdikit ni Jack ang kanyang mga kamay, at ang 35 Soul Sword na lumulutang sa kanyang mga palad ay agad na nagsama-sama sa 3. 3 malalaking Soul Sword ang lumutang ng 3 metro sa harap ni Jack, at isang matalim na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Nabanggit ng matandang tagapagbalita na ang mga Divine Void Warriors ay mas malakas kaysa sa mga mandirigmang nakaharap niya noong ikalawang hamon. Bagamat hindi sila gaanong mas malakas, hindi na makatutuhanang harapin silang lahat ng 6 gamit ang dating estratehiyang ginamit niya. Kailangan niya munang talunin ang kalahati sa kanila. Muli, isinagawa niya ang mga selyo gamit ang kanyang mga kamay, at ang mga kulay abong itim na selyo ay agad na sumanib sa malaking Soul Sword sa harap niya. Ang Soul Sword ay parang isang kanya na handa ng ilunsad. Kasabay ng isang pag-indayog, ang malaking Soul Sword ay sumugod patungo sa Divine Void Warrior. Mabilis na kumilos ang magkabilang panig at nagbanggaan bago pa man nakapagpahinga si Jack.
Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang pulang ilaw at ang kulay abong itim na espada ng kaluluwa ay nagbanggaan ng malakas. Sa sandaling iyon, naghalo ang itim at pulang kulay. Bigla na lang, kasabay ng tunog ng isang bagay na lumalangit-ngit, tila hamina ang pulang sinag. Nakatuon lamang si Jack sa pag-atake sa tatlong Divine Void Warriors na iyon, at ang natitirang tatlo ay patuloy pa ring sumusugod kay Jack ng walang pag-aalinlangan. Naubos na ang enerhiya ni Jack, at ang kanyang bagong enerhiya ay hindi pa napupunan muli. Ang natitirang tatlong Divine Void Warriors ay nasa harap niya, at isang malakas na bug zone ng hangin ang dumampi sa mukha ni Jack. Ito ang enerhiyang napukaw ng isang martial skill bago pa man ito umatake sa kanya. Maaari sanang labis na magdusa si Jack kung tamaan lang siya ng atake. Sa sandaling ito, namumula ang mga mata ni Jack, at ang tatlong Divine Void Warriors ay naging tatlong kumpol na ng pulang ilaw. Nakarating sila sa loob ng 3 metro mula sa paligid ni Jack sa bilis na hindi nakikita ng mata. Nakita pa niya ang matatalas na talon ng mga kutsilyo na naiilawan ng pulang ilaw. Sabay-sabay na kumilos ang tatlong Divine Void Warriors, gamit ang isang semi-encirclement attack at hinaharangan ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas ni Jack. Ang mga taong nakatayo sa paanan ng Dallas Disc ay agad na nagkagulo nang makita nila ang eksenang ito, siguradong matatalo si Jack kung hindi niya mapipigilan ang pag-ataking ito. Tutal, limitado lang ang kanyang lakas, at tuluyan siyang natalo sa unang pag-atake. Mapalad siyang nakarating sa hamong ito at nakipaglaban sa 4 na iba pang mga master. Kung ang kasanayang martial na kanyang isinagawa ay hindi nangyari upang supilan ang mga bangkay na puppet, matagal na sana siyang napatay. Bukod pa riyan, hindi siya masyadong maingat nang atakihin niya ang mga mandirigma. Ang Divine Void Warriors ay nadagdagan mula 3 hanggang 6, ngunit 3 lamang ang kanyang nagawang labanan. Akala ba niya ay hindi siya aatakihin ng natitirang 3 matapos niyang talunin ang unang 3 sa kanila? Ang ganitong paraan ng paghaharap ay nagpapatunay sa kanyang kakulangan ng karanasan sa labanan. Sino mang nakaranas ng ilang seryosong labanan ay hindi gagawa ng ganoong desisyon at hahayaan ang kanilang sarili na mapunta sa hindi malulutas na dilema na ito. Malamig na ungol ni Griffin. Tapos na siya para sa pagkakataong ito. Gayunpaman, natuklasan ni Griffin na wala na si Jack sa kanyang kinatatayuan ng sandaling iyon. Pagkalipas ng ilang segundo, nakarinig siya ng isang malakas na pagsabog, at ang mga atake mula sa tatlong Divine Void Warriors ay sumalampak sa bakanting pwesto kung saan nakatayo si Jack. Nawala na siya sa ere. Malinaw na, naririnig ni Griffin ang malalalim na paghinga na nanggagaling sa paligid niya at ang sarili niyang tumitibok na tibok ng puso. Imposible. Paano siya nawala? Paus na ungol ni Griffin, halata ang pagkadismaya at galit. Kabanata 2275. Nadismaya si Griffin nang makaiwas si Jack sa atake at nagalit nang maipagpatuloy ni Jack ang pakikipaglaban. Muling lumitaw si Jack pagkatapos niyang magsalita, bagamat hindi siya nakatayo sa kanyang unang posisyon. Sa halip, agad siyang lumayo ng 10 metro at lumitaw sa likuran ng umaataking tatlong Divine Void Warriors. Hoy! Sus Mariosep! Ang malaking soul sword na nakikipaglaban sa tatlong Divine Void Warriors ay tuluyang nilamon ang pulang ilaw. Ang kulay abong itim na matalas na espada ay umakto na parang galing sa isang kalaliman habang binabasag nito ang atake at depensa ng unang tatlong Divine Void Warriors. Ang espada ay tumago sa katawan ng tatlong Divine Void Warriors sa loob lamang ng isang kisap mata. Habang tumatagos ang tatlong malalaking soul sword sa kanilang mga katawan, ang unang tatlong Divine Void Warriors ay agad na naging pulang betik ng liwanag at lumutang sa hangin. Huminga ng malalim si Jack habang nakatitig sa mga pulang betik na naroon matapos niyang talunin ang unang tatlong Divine Void Warriors. Alam niya na kung hindi niya lilipulin ang natitirang tatlong mandirigma, ang mga pulang betik na ito ay hihigop ng mga mandirigma upang palakasin ang kanilang mga sarili. Hindi naglakas loob si Jack na mag-aksaya ng oras. Umungol siya ng mahina at muling ginamit ang mga kulay abong itim na selyo gamit ang kanyang mga kamay. Ang mga selyo ay isinama ang kanilang mga sarili sa tatlong malalaking soul sword na ginamit upang mabilis na patayin ang unang tatlong Divine Void Warriors. Ang tatlong malalaking espadang kaluluwa ay nagpakawala ng isang maliwanag at maitim na sinag ng liwanag. Kumuha si Jack ng isang itim na espada mula sa buto ng mastasa sa sandaling ito. Ang espadang ito ay nakagawa ng mga dakilang bagay noong sila ay nasa mundo ng dugo, at si Jack ay lubos na nakaramdam ng kumpiyansa ngayon na hawak na niya ang espada. Agad na sumugod ang tatlong malalaking soul sword patungo kay Jack na parang tinawag ang kanilang mga kaluluwa matapos ilabas ni Jack ang itim na espada. Sa isang kisap mata, natunaw ang tatlong malalaking soul sword sa itim na espada na parang nyebe na natutunaw sa ilalim ng mainit na araw.
Agad na nagmukhang natatakpan ng kulay abong itim na halo ang itim na espada, at napapalibutan ng hamog na may parehong kulay ang matalas na talim ng kutsilyo. Para bang may itim na apoy na lumalabas mula rito. Sa sandaling ito, ang mga pulang kislap na iyon ay mabilis na sumugod patungo sa natitirang tatlong Divine Void Warriors na parang tinawag sila. Si Jack ay lalong humigpit na parang isang mahigpit na lubid habang pinapagana niya ang mga batas ng kalawakan at muling nawala sa kanyang kinaroroonan. Kailangan niyang patayin ang natitirang tatlong Divine Void Warrior bago dumating ang mga pulang kislap na iyon. Sa sandaling ito, isang malakas na sigaw ng pagkabalisa ang narinig sa kanyang tainga. Isang tao ang lumipad sa ere na parang saranggola na naputol ang tali bago lumapag ng napakalayo. Wala sa mood si Jack na makita kung sino ang pinalipad palayo dahil ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tatlong Divine Void Warriors na parang agila. Ikinumpas niya ang kanyang espada, at ang pinagsamang lakas ng 35 espadang iyon ay inihampas ng itim na espada. Isang nakakasukal na alon ng enerhiya ng espiritu ang agad na dumapo sa Divine Void Warrior na pinakamalapit kay Jack. Sa simula, 11 Soul Sword ang sapat para patayin ang isang Divine Void Warrior, lalo na ang lakas ng 35 Soul Sword na pinagsama-sama sa isa. Sus Mariosep, hindi hamina ang momentum ng itim na espada matapos nitong hiwain ang pulang espada. Sa isang kisap mata, hiniwa ng itim na espada ang Divine Void Warrior sa dalawa. Agad na sumabog ang mandirigma at naging mga pulang ilaw. Matapos mapatay ang isa, nagngingit-ngit si Jack habang inaatake ang pangalawang Divine Void Warrior, na sabay na sumugod patungo sa kanya. Maririnig ang tunog ng mga sandatang nagbabanggaan habang nagbabanggaan ang pula at itim na mga espada. Isang hindi mapigil ang alon ng enerhiya ang agad na sumabog, at pinagpira-piraso ni Jack ang pulang kutsilyo. Mabilis na umatras ang Divine Void Warrior, ngunit walang plano si Jack na bigyan siya ng pagkakataong umatras at umatake muli. Sumugod siyang muli na parang isang gutom na agila na hindi kumain ng karne sa loob ng 10 araw. Kabanata 2276. Sa isa pang paglaslas ng espada, ang pangalawang Divine Warrior ay tuluyang naglaho at naging mga batik ng pulang ilaw. Sa isang iglap, isang Divine Warrior na lang ang natira sa tabi ni Jack. Sa pagkakataong ito, hindi sapat ang bilis ni Jack. Nasipsip na ng Divine Warrior na iyon ang mga pulang batik mula sa mga Divine Warrior na namatay kanina. Biglang tumaas ng husto ang lakas ng Divine Warrior. Pinaikot ni Jack ang kanyang mga pandama habang nagsisimula siyang mag-estimate. Ang Divine Warrior sa harap niya ay lumakas ng halos 3 beses. Pagkatapos ng kanyang mga pag-atake, muling inilagay ni Jack sa depensa ang ikatlong Divine Warrior. Sa pagkakataong ito, kalmado na si Jack gaya ng dati. Nagsimulang bumaliktad muli ang espasyo sa ilalim ng kanyang mga paa habang umatras siya ng 5 metro, at nagbigay ito sa kanya ng sapat na oras para makahinga. Habang humihinga siya ng malalim, sinimulan niyang gamitin muli ang Destroying the Void. Nang sumugod sa kanya ang ikatlong banal na mandirigma, itinaas niya ang kanyang espada upang muling umatake. Pagkatapos ng 5 paghinga, isang tunog ang umalangaw-ngaw sa buong katawan, at ang huling Divine Warrior ay naglaho sa ilalim ng itim na espada ni Jack. Hindi pa tapos ang iba sa kanilang mga laban, at ang pabago-bagong enerhiya mula sa kanilang sariling mga laban ay naging banayad na simoy ng hangin matapos itong hamina dahil sa espasyo. Dumampi ang hangin sa katawan ni Jack, at ang buhok niya ay lumilipad kasabay ng ihip ng hangin. Hawak ng kanang kamay niya ang talim habang nakatayo siyang hindi gumagalaw na parang puno na hindi kailanman matutamba sa loob ng 10,000 taon. Nakatayo siya sa harap, at lahat ng mga banal na mandirigma ay patay na. Wala na siyang balakid sa harap niya, at maaari na siyang magpatuloy sa pag-akyat. Sa pagkakataong ito, makakarating siya mismo sa 823 metrong saklaw, kung saan naroon ang huling banal na mandirigma. Matapos malampasan ang mga balakid na pinlano ng huling Divine Warrior, mararating niya ang tuktok ng Divine Void Slope at haharap sa huling labanan. Siyempre, nakadepende iyon sa kakayahan ng iba na makarating sa huling yugto tulad niya. Nanalo siya. Siya nga, nanalo. Nakapatay siya ng 3 Divine Warriors. Napanganga ang mga nasa 274 na meter mark sa nakita. Hindi na sapat ang gulat para ilarawan ang kanilang naramdaman ng mga sandaling iyon. Tanging ang napakalakas na lakas ni Jack ang nagpahintulot sa kanya na magpatuloy sa pag-akyat. Akala nila ay hindi kwalipikado si Jack at hindi magtatagal ang swerte nito, ngunit bawat hatol na kanilang ibinabato ay tila isang matinding sampal sa kanilang mga mukha ang bumabalik sa kanila. Walang kasanayan. Swerte. Talaga bang swerte lang ang dahilan kung bakit niya nalampasan ang ikatlong yugto? Paano naman ang 4 na iba pa na hindi pa nananalo? Paano naman sila? Hindi na alam ng mga taong iyon ang sasabihin.
Sigurado na sila sa kanilang mga puso na wala talagang ganoong kakayahan si Jack na hindi siya karapat-dapat na makatabi ang apat. Lahat ng nangyari kanina ay nasa harap mismo ng kanilang mga mata. Mabilis at determinado si Jack na lumaban, at mayroon siyang kakaibang teknik sa paggalaw na nakatulong sa kanya na makatakas sa panganib ng maraming beses. Nalagpasan niya ang mga atake at depensa ng tatlong Divine Warriors sa isang galaw lamang, at matapos niyang maiwasan ang kanilang mga atake, madali niyang napatay ang tatlong mandirigma. Inakala nilang ang kawalan ng karanasan ni Jack sa labanan ang dahilan ng kanyang pagkalugi, ngunit tila alam na ni Jack ang gagawin, at mabilis na hinarap ang labanan ng walang pagkaantala. Ang mga banal na mandirigma na pakiramdam nila ay hindi matatalo ay natamba na parang papel sa harap niya. Bago tayo magpatuloy, shoutout po sa inyong lahat mga idol, sa patuloy na pagsuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kabanata 2277. Mukhang napakalakas ni Jack. Kung ikukumpara sa kanya, wala akong kwenta. Kahit isang Divine Warrior lang ang kaharap ko, kinailangan kong gamitin ang tunay kong enerhiya para patayin ito, pero lumaban siya ng tatlo ng sabay-sabay at tila hindi niya masyadong ginamit ang lakas niya. Ang paghahambing ng sarili ko sa iba ay talagang magiging kamatayan ko. Tama, akala ko sinuwerte lang ang batang ito na makarating sa puntong ito, at nasa gitnang yugto pa lang siya ng likas na antas. Ang katotohanang nasa intermediate stage pa lamang si Jack ng innate level ang naging pinakamalaking punto ng kanilang kalituhan sa pag-unawa sa tunay na lakas ni Jack. Tutal, lahat sila ay nasa huling yugto na, kaya dapat ay mas mahina kaysa sa kanila ang mga nasa intermediate stage. Nakakagulat, tuluyang binago ni Jack ang pananaw ng lahat. Hindi na sila nang ahas na hamakin ang sinuman sa ganoong antas. Sino man ang tingin ni na Griffin at Theo ang mga ito. Lahat ng itinuring nilang swerte kanina ay nauwi sa matinding paghihirap. Si Jack ay mas malakas kaysa sa kahit sino sa kanila. Kung sila ang nasa posisyon ni Jack, malamang ilang hininga lang ang kaya nilang ihinga bago sila mapalibutan at mapatay ng mga Divine Warriors. Wala nang pangalawang pagpipilian. Paano nangyari ito? Ang lakas niya, nanginginig ang mga labi ni Griffin, garalgal ang boses niya sa pagod. Masyado siyang ginulat ni Jack. Paulit-ulit na sinira ni Jack ang tiwala ni Griffin na nag-iwan sa kanya ng wala kundi isang walang laman na sisidlan, walang magawa. Mas malala pa ang itsura ng mukha ni Theo kaysa kay Griffin. Isa siyang taong laging naghahanap ng kapakinabangan. Para sa kapakanan ng lalaking nakamaskara, itinago niya ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang kapwa-disipulo at ininsulto si Jack gamit ang lalaking nakamaskara. Siyempre, ginawa rin niya iyon dahil natatakot siya sa lakas ng lalaking nakamaskara. Gayunpaman, sa puntong ito, napagtanto niya na si Jack, na patuloy niyang pinupuntirya, ay kasing lakas din ng lalaking nakamaskara. Wala siyang laban kay Jack, at ang pagharap kay Jack ang pinakamalaking pagkakamali niya. Nang maalala ni Theo ang paraan ng pagtingin sa kanya ni Jack, nakaramdam siya ng kilabot sa puso niya. Hindi siya bibitawan ni Jack, at tiyak na papatayin siya ni Jack kapag binigyan ng pagkakataon. Tiningnan ni Nelson si Jack nang may kislap sa mga mata, ang kanyang pagdadalamati ay sapat na para mapuno ang isang buong balde. Akala niya ay isang junior si Jack na kailangan niyang protektahan, ngunit si Jack ay kasing lakas ng mga direktang disipulo mula sa mga angkan ng ika-4 na baitang. Hindi nakakapagtaka na hindi pinansin ni Jack si Griffin mula pa sa simula at naging bastos siya. Mayroon siyang kasanayan at kayang tuparin ang sinasabi. Ang mga mula sa Dul Sovereign Pavilion ang may pinakamasalimuot na damdamin tungkol dito. Maliban kay Jack mismo, wala ni isa sa 20 disipulo mula sa sekta ang nag-akala na makakarating si Jack sa puntong iyon at magiging ganito kalakas. Bulong ni Reeve sa sarili, kung naaalala ko. Hindi ba't ngayon lang siya nagsimulang mag-aral sa ilalim ng Elder? Isa pa nga siyang outer disciple dati. Hindi alam ng iba ang paglaki ni Jack, ngunit alam ito ng mga disipulo ng Dul Sovereign Pavilion. Si Jack ay isa lamang hindi gaanong kilalang outer disciple bago iyon, kahit na disente ang ranggo niya sa kanila. Malinaw nilang naaalala ang pagpili ng pang-11 elder ng isang disipulo noon, at kung gaano katindi ang reaksyon ng piliin ng pang-11 elder si Jack. Lahat sila ay nagsabing hindi karapat-dapat si Jack. Nasa ilalim ng pamamahala ng isang matanda at dapat sana ay pumili ang matanda ng isang panloob na disipulo. Sa puntong ito, mukhang biro lang ang mga opinyon nila noon. Kahit ang unang pwesto sa mga napiling disipulo ay malamang hindi makakalaban si Jack. Bukod pa rito, si Jack ay nasa gitnang yugto pa lamang ng likas na antas. Halimaw, ibinuka ni Nelson ang nararamdaman niya sa puso niya. Sa taas na 549 na metro, lumingon si Jack at tiningnan ang malubhang na sugatan na si Lennon.
Ang figurang natamba kanina ay si Lennon, na natalo na, at nakaupong nakakross ang mga paa. Ang pagiging unang natanggal ni Lennon ay ayon sa inaasahan ni Jack, dahil siya ang pinakamahina sa kanilang 5. Kahit si Benjamin ay medyo mas malakas. Kabanata 2278. Tila naramdaman ni Lennon ang titig ni Jack. Biglang tumangala si Lennon, at nang makita niya si Jack na kalmadong nakatingin sa kanya, pakiramdam ni Lennon ay ilang beses siyang sinampal sa mukha. Gusto niyang magsalita para protektahan ang kanyang dignidad, ngunit walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay pigilan ang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang tiyan, nagdurusa ng walang maisagot. Bago pa niya makita mismo ang lahat, magkakaroon pa sana ng lakas ng loob si Lennon na sigawan pabalik ang tingin ni Jack. Hindi na iyon ang nangyari dahil kitang-kita na ang husay ni Jack. Maririnig ang lapitang labanan, at hindi na kinailangang lumingon pa si Jack para malaman na tapos na ang laban ng 3 pa. Dumura si Benjamin ng dugo, namumula ang kanyang mga mata nang maabot niya ang kanyang limitasyon. Naubos na niya ang lahat ng lakas na mayroon siya, ngunit 3 Divine Warriors lamang ang kanyang napatay. Kung pipilitin niya, lalo lamang niyang masasaktan ang sarili. Walang makikitang mga himala, kaya't sumigaw siya ng may pag-aatubili, "Susuko na ako." Walang saysay ang kanyang pag-aatubili. Nasa harap niya ang katotohanan, at wala siyang magagawa para baguhin ito. Nang isiga ni Benjamin ang mga salitang iyon, tumigil ang pulang espada na nakatutok kay Benjamin, at isang matingkad na pulang liwanag ang tumama sa katawan ni Benjamin. Tapos na ang labanan, at natalo si Benjamin. Bamantong hininga si Jack, hindi man lang tumitingin sa nangyayari sa paligid. Binilisan niya ang kanyang bilis habang nakatingin sa 823 metrong lawak, habang unti-unting naglalakad palapit. Walang pakialam na naglakad si Jack, hindi iniisip ang nangyayari sa paligid. Marami ang natigilan sa kanyang mga kilos. Akala ng lahat ay hihintayin muna ni Jack na matapos ang away ng iba bago niya ito balikan ng ilang beses. Kahit ano pa ang sinabi, dapat pa rin sana ay gumanti si Jack, ngunit tila wala man lang pakialam si Jack. Lumitaw sa harap ni Jack ang 823 metrong lawak. Isang Divine Warrior ang lumitaw sa harap niya tulad ng dati. Ginamit niya ang parehong tingin para tingnan si Jack, na parang hindi mahalaga kung gaano kahusay si Jack kapag nakatayo sa harap ng isang Divine Warrior. Kahit hindi siya lumingon, ramdam pa rin niya ang mga titig sa kanya. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Nabihag sa kanyang mga mata ang tuktok ng Divine Void Slope. Isang puting liwanag ang bumabalot sa tuktok ng Divine Void Slope, na malamang na siyang gantimpala para sa mananalo. Ang mga tableta para sa ika-8 baitang at ang mga damong may espiritu para sa ika-7 baitang ay ilan lamang sa mga kayamanan. Marami pa ring mahahalagang bagay doon. Sa pag-iisip nito, hindi maiwasan ni Jack na maalala ang palihim na tanong na nasa isip niya sa buong paglalakbay. Walang dodang may malapit na ugnayan ang The Secret Place for Resources sa Divine Void Slope. Ang serye ng mga pagsubok ay tila naglalayong pumili ng tagapagmana, at ang kanilang mga kondisyon ay tila napakalinaw, gusto nila ng isang taong may malakas na pagsasanay sa espiritual o martial arts. Kahit na paulit-ulit na nagbubulungan ang mga taong iyon at nagulat sa kanyang husay, masasabi pa rin niyang napakaswerte niya. Ang mga pagsubok na iyon sa ngayon ay tila ginawa para sa kanya. Kung hindi dahil doon, mas mahihirapan sana siyang makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Habang naglalagalag ang kanyang mga iniisip, isang mahinang sigaw ang narinig mula sa ibaba niya. Walang malay na lumingon si Jack para tingnan. Natamba na ng lalaking nakamaskara ang huling Divine Warrior gamit ang isang hiwa. Ang mga pulang ilaw ay nilamon ng maitim na lilang kidlat, at ang huling Divine Warrior ay naging mga batik ng pulang ilaw na kumalat sa hangin. Bahagyang nanginginig ang kanang kamay ng lalaking nakamaskara, pabago bago ang kanyang paghinga matapos gamitin ang marami sa kanyang tunay na enerhiya. Nahirapan ang lalaking nakamaskara na tumayo ng tuwid, at ang kanyang mga mata ay parang gasoklay na buwan, na nagbubuga ng malamig at arrogant na liwanag. Kabanata 2279. Nanalo siya. Nalagpasan din ng lalaking nakamaskara ang yugtong ito. Bahagyang umangat ang kanyang mga labi, medyo nasisiyahan sa kanyang sarili. Itinuon ng lalaking nakamaskara ang kanyang buong atensyon sa labanan kanina, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanyang paligid. Wala siyang ideya kung sino ang natalo at kung sino ang nagtagumpay. Gayunpaman, hindi mahalaga ang lahat ng iyon sa lalaking nakamaskara. Hindi siya makapaniwala na may iba pang posibleng makakatapos ng gawain bago niya ito magawa. Nagpakawala siya ng malamig na tawa, iniisip sa sarili na si Jack ay isa lamang basura na mapalad na si Graham ay medyo mahusay ngunit hindi pa rin kapantay niya.
Ang dalawa pa ay hindi dapat banggitin dahil halos hindi sila nakapasa sa ikatlong yugto. Habang iniisip iyon, ngumiti siya habang lumingon. Nakita niya sina Lennon at Benjamin na parehong napapalibutan ng mga pulang liwanag, at agad niyang nalaman na natalo na sila gaya ng inaasahan niya. Kakaiba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha. Bakit sila nakatingin sa tuktok ng Dalesdes nang may galit at kawalan ng magawa, ngunit may bahid din ng pagtanggap? Nag-aatubili ba silang tanggapin ang katotohanang naalis na sila sa pagtanggap ng mga gantimpala? Gayunpaman, hindi nagtagal ang mga kaisipang iyon dahil napansin niyang nawala na si Jack. Ang lalaking nakamaskara ay isang taong napakamakasarili at may malaking ego. Wala siyang masyadong pakialam kahit sa kanyang mga kapwa-disipulo. Gayunpaman, lalo niyang inaalagaan ang batang iyon na ilang beses niyang pinaghirapan. Wala siyang ibang hinangad kundi ang makasama si Jack sa kanyang tabi, nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Nang makita niyang wala si Jack, agad na lumingon ang lalaking nakamaskara sa paligid. Wala naman si Jack sa likod o sa ibaba, kaya saan siya nagpunta? Hindi nagtagal ang mga kaisipang iyon sa kanyang isipan nang makaramdam siya ng hindi maganda. Sinundan niya ang tingin nina Benjamin at Lennon paakyat ng 71 metro sa Dalesdes. Nakatayo roon si Jack, hindi gumagalaw. Nasa susunod na lugar na siya. Paanong narating na ni Jack ang 823 meter mark? Ano siya? Nakapasa ba siya? Paano siya nakapasa? Siya pa nga pala ang unang nakarating sa susunod na yugto. Ang mga kaisipang iyon ay naglalaro sa isipan ng lalaking nakamaskara, dahilan para mawalan siya ng kontrol sa kanyang mga ekspresyon. Para siyang isang galit na leon at ang kanyang paghinga ay naging pabago-bago, parang gusto niyang pumatay ng tao. Paano nangyari to? Paano niya nagawa yun? Nanginig ang mga ngipin niya nang lumabas ang mga salitang iyon, at ang boses niya ay sobrang paos. Nang marinig ni Lennon ang ungol ng lalaking nakamaskara, natigilan ang kanyang ekspresyon. Natural lang na alam niya ang sama ng loob ng kanyang senior kay Jack. Dahil binubugbog ni Jack ang lalaking nakamaskara sa bawat kanto, hindi nakakagulat na nagalit siya. Walang malay na lumunok si Lennon, maingat na sinabing, siya. Tumakbo siya ng napakabilis at naiwasan ang maraming atake. Pagkatapos noon, pinatay niya ang 6 na mandirigma at dumaan. Siyempre, hindi niya napigil ang bigkasan ng mga huling salita. Nag-aalala siyang baka pagpira-peresuhin siya ng lalaking nakamaskara kung gagawin niya iyon. Para pikalmeyan ng lalaking nakamaskara, napilitan siyang maupal na sabihin na mabilis na nakatakas si Jack. Gayunpaman, ang mga salitang iyon ay walang nagawa upang aliwin ang lalaking nakamaskara. Ang lalaking nakamaskara ay labis ng baliw sa sandaling iyon. Siya ay naitulak pabalik ni Jack sa lahat ng anggulo. Mula nang siya ay ipanganak, siya ay isang dalubhasa sa mga dalubhasa at hindi kailanman nahuhuli sa lahat. Paano siyang hindi sisubog sa paulit-ulit na pagbugbog ni Jack ng ganoon? Maraming salamat sa lahat mga idol na sumusubaybay sa ating channel. Please subscribe to our YouTube and Facebook channel, JC Entertainment. Maraming salamat po. Kabanata 2280. Sa sandaling ito ang tanging nararamdaman ng lalaking nakamaskara ay ang kumukulong galit. Tila may bulkang sumasabog sa kanyang puso at tuluyang nilunod ng lava ang lahat ng kanyang pangangatwiran. Natakot at namutla si Lennon. Mayroong patuloy na mga labanan sa loob mismo ng Corpse Pavilion, at ang kanilang mga pukana ay mas matindi kaysa sa mga regular na angkan. Para sa lalaking nakamaskara na makatayo sa tuktok ng ganoon, paano siya hindi magiging malupit? Tiyak na napakaraming disipulo ng Corpse Pavilion ang namatay sa kanyang mga kamay. Maaaring may talento rin si Lennon, ngunit wala siyang kwenta kumpara sa lalaking nakamaskara. Malinaw niyang naaalala na ang lalaking nakamaskara ay nakapasok na sa Spring Solidifying Realm. Gayunpaman, para makapasok sa Hidden Place for Resources, kailangan niyang pigilan ang kanyang antas. Kahit na dumaan sa napakaraming pagsubok, wala pa rin siyang nakuhang kalamangan. Isa itong malaking dagok sa mental na kalagayan ng lalaking nakamaskara. Ikaw, maghintay ka lang. Ang mga salitang iyon ay binigkas ng lalaking nakamaskara habang nakanganga ang mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata habang matalim niyang tinitigan ang tuwid na likod ni Jack. Pog! Dumura si Graham ng dugo. Lumuhad siya sa sahig gamit ang isang paa habang tuluyang natatalo ang huling Divine Warrior. Huminga siya ng malalim habang itinutulak pababa ang tunay na enerhiya na aktibo sa kanyang katawan. Nakapasa siya. Matapos iluwa ang subo niyang dugo, mas gamaan ang pakiramdam niya kahit naubos na ang kanyang lakas. Simula nang maglakad paakyat sa Divine Void Slope, lumalaban na siya sa buong biyahe. Kahit na paminsan-minsan ay nakaupo at nagpapahinga siya, pagod pa rin siya. Matindi ang labanan noon, at ramdam na ramdam ni Graham ang pagkulo ng kanyang dugo.
May ilang mga panloob na pinsala siya ngunit nanatiling nakatago ang mga ito. Pagkatayo niya, narinig niya ang isang boses ng pagbati, "Binabati kita sa pagdaan, Graham." Hindi na niya kinailangang lumingon para malaman na si Benjamin pala ang nagsabi noon. Huminga siya ng malalim sa katumango. Pagkatapos ay tumayo siya at tumingin sa lalaking nakamaskara. Tila nasa matinding galit at hinihingal. Kumunat ang noo ni Graham, hindi maintindihan kung bakit siya kumilos ng ganoon. Nang makita ni Benjamin ang pagkalito ni Graham, nauutol siyang nagsalita, "Graham, tumangala ka." Tumangala si Graham, gaya ng sinabi sa kanya ni Benjamin, at napansin ang lalaking nakaberdeng damit na tahimik na nakatayo sa taas na 823 metro na parang isang hindi natitinag na bato. Natigilan si Graham, at bigla niyang inikat ang kanyang ulo. Tiningnan niya si Benjamin, na nababalot pa rin ng pulang liwanag, at nang tumango si Benjamin ng may pag-aatubili, agad na naintindihan ni Graham. Hindi niya masyadong iniisip si Jack dahil wala naman siyang kinikimkim na sama ng loob sa lalaki. Kahit na matagal na silang magkakilala ni Jack, hindi naman talaga niya ito inabala. Bago magsimula ang ika-6 na yugto, napagkasundoan na niya kasama ang iba na mapalad lamang si Jack na makarating sa ganoong estado. Kahit mahalaga ang swerte, ang kasanayan pa rin ang nagtatakda ng tagumpay sa huli. Kung wala ang husay, hindi sana siya makakarating ng malayo at matatalo sana siya sa puntong ito. Gayunpaman, mas mabilis na si Jack sa kanila sa 823 metrong marka. Isa itong malaking dagok para sa mga taong minamaliit si Jack. Paano niya nagawa iyon? Paano? Mababa ang tono ni Graham habang sinasabi iyon ng hindi makapaniwala. Nanginig ang buong katawan niya nang maalala na ang lalaki ay nasa intermediate level pa lamang ng innate stage. Kahit wala siyang hinanakit kay Jack, puno pa rin siya ng kawalang kasiyahan at galit, pakiramdam niya ay binugbog siya ng isang taong nasa ilalim niya. Narinig ng lalaking nakamaskara ang mga bulong ni Graham, at ang kanyang magaan na tono ay puno ng walang pigil na galit. Ang batang ito ay napakatibay at mas malakas kaysa sa iyo, kaya paanong hindi iyon magiging posible? Plano niyang simulang sirain ang relasyon ni Graham at Jack. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.